Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Pastor Robinson Abordo. Magbabahagi ng devotion ngayong umaga mula dito sa Royal Baptist Temple, Naik. At tayo po magsama-sama sa programa ng Salita ng Buhay dito sa ilalim ng PBAP. At tayo po ay mananalangin muna bagong lahat. Ang ating pag-aralan ngayon ay John 15:5. Pati yung ulo ko. Okay, so tayo manalangin tagilang Diyos. Gabayan mo po ang aming devotion ngayong umaga. Kayo po magbigay ng mensahe, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako parang mensahero niyo, Lord. Glorify your name, the name of my Lord Jesus Christ. Amen. So tayo po, ang ating aralin is about the vine. So without Christ, nothing. Yan ang title po natin. Sabi doon sa John 15:5, I am the vine. Ye are the branches. For without me can do nothing. Sabi din sa verse na ito. So wala talaga nothing. Pag sinabi nothing, wala. Wala. As in wala. So mga kapatid, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ang mundong ito, tinuruan tayo na kaya mo yan. Yan, yung mga malimit maririnig mo. Pinapalakas din yung loob natin ng ganon. Maniwala ka sa sarili mo. Ikaw ang may kontrol ng buhay mo. Yan binabanggit. Pero ang sabi ng Panginoon, without me, ye can do nothing. Hindi ito suggestion, ito ay katotohanan. Amen? Katotohanan, mga kapatid. So number 1, the connection. Ang connection kay Kristo. Sabi rito, I am the vine, ye are the branches. Yan. Okay, ang puno ng ubas ay vine. Siyang source ng buhay. So, inalimbawa sa vine. Ang sanga, branches, ay umaasa lang sa vine. Kapag ang sanga ay nakakabit, mayroong buhay. So, yung branches nakakabit sa vine, may buhay, may lakas, may bunga. Yan, may lakas. May pwersa siyempre. Kapag hindi nakakabit yan, ay mababadi yan. Ayan. Kapag nakahiwalay, ay matutuyo, mamamatay. Walang bunga, so anong gagawin? Puputulit, ay natuyo, pag tuyo na yan na nandun na nakakabit, na sanga, ay nakakabit kasi wala eh. Mayroong mga sanga minsan ganun, no? At natutuyo na at kailangan putulin. Ayan. So, ibig sabihin, hindi yun nakakasama sa nakakanong nutrients ng puno. Puputulin. Pero ang pinakaano niyan ay, dapat yung nakakabit ay kasama sa sumasagap na sustansya ng puno. No? At dapat ito ay mamumunga. So, dapat, mga kapatid, malinaw, hindi tayo ang source ng buhay, kundi ang Panginoon Jesucristo. Kaya kailangan tayo ay nakakabit sa puno. Amen? May mga sanga minsan nakakabit pero tuyo na ano yun eh. Mga sangang parang hindi matatag. Ano tawag doon? Nalalanta, natutuyo. Kaya puputulin. Dapat ay sanga na malusog. So sabi ng Gospel of John, I am the vine. Siya yung vine. Number 2, the condition, ang kalagayan ng tao. Sabi dito, for without me, ye can do nothing. Kung wala ang Kristo sa buhay natin, wala tayong magagawa. Ano ang ibig sabihin nito? Yan ang ibig sabihin.
So anong mga ibig sabihin nito pagdating sa sa kaligtasan? Nothing in salvation. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi sa mabuting gawa mo, hindi sa relihiyon mo, hindi sa pagiging mabait mo. Kailangan mo ang Kristo para sa kaligtasan. Yan, kaya kung malayo ka sa Panginoon sa Kristo, paano ka maliligtas? Tama? So, nothing in spiritual growth. Wala tayong paglago. Hindi ka lalago sa pananampalataya kung hindi ka nagpipray, hindi ka nagbabasa ng iyong Biblia, King James Version, hindi ka sumusunod sa Panginoong Kristo. Nothing in eternal value. Maaring may nagagawa ka sa mundo, pero kung wala si Kristo, walang eternal value ang ginawa mo. Malinaw po ba? Amen? Maraming successful pero spiritually empty. Yan ang nangyayari, mga kapatid. Successful, saan sila successful? Yung mga temporary lang. Temporal, walang eternal. Yan. So, pangatlo, na continuance. Okay, pananatili na nakakabit. Ang pananatili kay Kristo, He that abideth in me. Ayan. O abide ang pag-uusapan natin. Ang abide ay manatili. Manatili, hindi yung paalis-alis. Ayan. Manatili sa Panginoon. Magpatuloy. Manatili, magpatuloy. Okay. So, ano magpatuloy? Ayan, may mga programa ang yung mga local churches dyan. Huwag kang maging exempted. Dapat nandun ka lagi, present. Yan, dahil doon ka lalago. Mga Bible study, soul winning, discipleship, Bible Sunday School, preaching. Dapat nandun ka, nakikinig ka, at nagtuturo ka din, nagdi-disciple ka rin. Mayroon ka din may nalaga ang mga disipulo. Yan. Hindi ito one time o pansamantal lang. Ito ay araw-araw dapat natin ginagawa. Kasi kapag pinapatlangan ay hindi magiging malago. Dapat natin ay ang abide ay manatili, magpatuloy, dumikit. Amen. Paano ba tayo mag-abide? Sa pamamagitan ng araw-araw na kipag-usap sa Diyos, panalangin. Manalangin kayo kung may nalalangin kaninang umaga, paggising, madaling araw. Hello? O yung cellphone na agad ang tahawak. Tapos, harap yung cellphone, ano yung mensahe kaya sa akin ngayon? Ano kaya yung mga laman ng aking sipi ngayon? Yun, kung ano-ano na lang yung hinahanap mo dyan. So, pangalawa, salita ng Diyos. Magbasa ka ng Bible mo, King James Version. Yan. Hindi kung ano-anong version. Dahil ililigaw ka na ibang version. Yan. Kailangan natin basahin natin Bible. Siyempre, sa pagsunod, paano ka susunod? Hindi ka nagbabasa. Yan. So, pag tayo nagbabasa, nananalangin at mayroon tayong sinusundan. Pagsunod ba ng utos? Nakakasunod ba tayo ng utos ng Panginoon? Mga utos niya. Hindi sapat ang Sunday Christian, kailangan daily connection. Hindi yung linggo lang nandun sa simbahan. Dating ng ibang araw, wala na uli. Kailangan natin daily. So, paano maging daily? Panalangin, magbasa ng Biblia, at sumunod sa kanyang utos. Amen po ba? Okay, so number 4 is the consequence, ang resulta. Consequence, the result. The same, bring it forth much fruit, sabi doon sa verse. Kaya ang nakakabit, nakadikit, ay mananatili kay Kristo, mamumunga. May bunga ka na ba sa iyong church, sa kaluluwa, kahit man lang
ano mo, mga relatives mo, mga kaibigan mo, dami niyan. Pwede tayo mamunga sa mga kakilala natin. Sa pamamagitan ng bunga, eternal na bunga is our, yung ating tawag doon na bunga. May dalawang klase ng bunga ng ng Kristiyano. Yung inward fruit saka outward fruit. Ang inward fruit, ito yung sa Galatians 5. So mamunga tayo ng pag-ibig. Hello? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yan siya, inward fruit. Outward fruit, soul winning. Yun yung testimony. May kaibahan ang buhay ng nakadikit kay Kristo. Ibang pag-uugali. No? Hindi yung dating ugali, palamura, ay ngayon kahit papaano ay mayroon ng nakakapag-encourage na pananalita. Iba ang pananalita natin. Pananalita mo, iba ang direksyon ng buhay mo. Yan. So pangatlo, may kalwalhatian ng Diyos sa atin. Ang buhay mo ay nagiging patotoo, testimony. So yung Bible natin, hindi yan binabasa ng mga nakakakita sa atin. Ang binabasa nila ay tayo, yung ating testimony. Hindi mo kailangan pilitin ang bunga, lalabas ito kung nakakabit ka kay Kristo. Amen ba? So what is the caution? Babala. Ang babala dito, ang sanga na hindi nakakabit ay natutuyo. Pag natuyo, pinuputol, di ba? Puputulin yan, tapos susunugin. Yan ang realidad ng mga puno na may sangang hindi napapakinabangan. Ito ay babala sa relihiyosong mga tao pero walang relasyon sa kay Kristo. Kaya nagsisimba pero hindi naman sumusunod. Nakakaalam pero hindi naman namumuhay ng tama. Yan. Ano ba yung pamumuhay? Kristiyano daw siya pero andun sa bisyo pa din, babaero pa din. Ano pa yan? Palamura pa din. Magalitin pa rin. Maasarin. At namumuhay pa rin sa lumang pagkatao. Ayun ay hindi yan tamang buhay ng Kristiyano. Hindi sapat ang reliyon. Kailangan ng relationship sa Panginoong Kristo. Yan. Amen. Relasyon ang kailangan natin. So mga kapatid, tandaan na natin, kung wala si Kristo, wala tayong lakas. Wala si Kristo sa ating buhay. Yan. Wala tayong kabuluhan spiritual, puro kung kasama na, pero kung kasama natin si Kristo, mayroong buhay. Yan. May buhay dito sa mundong ito din, may buhay pa tayo ng walang hanggan doon sa langit. Yan. Eternal life. May bunga ng mga kaluluwa at may kabuluhan ng ating buhay. Amen? So what is our final challenge? Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Nakakabit ba ako kay Kristo? Yan ang tanungin natin. Kung hindi, ay magmuni-muni ka, kapatid. Alamin mo kung ikaw ay nasa Panginoon pa o wala na. Nananatili ba ako sa kanyang sa araw-araw? Yeah. So malalaman mo yan sa pamamagitan ng iyong pananalangin, pagbabasa ng Biblia, sa ministeryo, sa soul winning. Yan. Baka ikay hindi na nag-soul winning. Wala ka ng puso sa kaluluwa, wala ka ng awa. So what is our final challenge? Tanungin mo ang sarili mo. Yan lang. Yan. Kung hindi, lumapit ka ngayon sa Panginoon. Kung ikaw ay nakakabit na, manatili ka. So, closing statement natin dito sa devotion na ito. Sa uli, ang buhay na hiwalay sa Panginoong Kristo ay walang kabuluhan. Parang tumigil na naman itong ating walang kabuluhan. Pero ang buhay na nakakabit kay Kristo ay puno ng bunga at pagpapala.
Amen? Dahil totoo ang sabi ng Panginoon, uh, ang ating Panginoong Kristo, without me, ye can do nothing. Ulitin ko, without Christ, we can do nothing. Tayo manalangin, dakilang Diyos, amang banal, salamat po Ama sa pag-devotion ngayong umaga. Tatas po namin yung pangalan, linisin mo yung puso. Patuloy kami mag-abide sa inyo para po kami ay maging mabuka sa inyong ministry, o Panginoon. Tulungan mo po kami maging mabunga, malusog. At Panginoon, wala kayo sa aming buhay, wala kami magagawa. Kailangan po namin kayo araw-araw sa aming buhay. In Jesus Christ my Lord, Amen and Amen.